Mga kabats, kamusta? Meron tayo buting-ting tayo ng laruan ko. So yun no mga kabads, sumideline mo na yung aking bulinggit sa aking pagbibideo. So ngayon no, nakikita nyo sa aking screen, meron tayong laruan na decontrol. So ipapakita ko sa inyo na gumagana siya no. So ito yung kanyang controller at naka-on na rin siya no. Ayan, naka-on. So subukan na natin no, na papakita ko sa inyo na gumagana talaga siya. So abante natin. Ayan, atras. Ayan, abante, atras. So ngayon no, punta na tayo kagad sa ating controller, sa kanyang battery. So ipapakita ko lang sa inyo no, kung ano yung nilagay ko dito. Ayan. So nakikita nyo no mga kabads, isang battery at isang lapis. So bakit anong nangyari, bakit gumagana pa rin siya no, at lapis yung ating gamit. So ipapaliwanag ko lang no, kahit hindi naman tayo eksperto sa larangan ng ganito, mga electricity at kung ano-ano pang ano. Tayo lamang ay nagbubuting-ting no. Baka sakaling makatulong sa inyo no, pagdating ng oras or panahon, or kailangan nyo yung ganitong pagkakataon no. Ano bang tawag dyan? So nakita nyo nga, may isa tayong lapis na ginawa ko at isang battery. So bakit gumagana pa rin yung ating laruan? So yung ating lapis kasi ay kung hindi ako nagkakamali ay composed of graphite na isang uri ng carbon no, kung hindi ako nagkakamali. So ang carbon ay isang electrical conductor no. Ibig sabihin ng electrical conductor or conductor ay maaring pagdaluyan siya ng kuryente no. So yung battery pa rin ang pinaka main source ng kuryente. Yung kuryente niya papasok sa kanyang pyesa at ibabalik niya dito sa ating lapis na isang electrical conductor no. So ganun lang po, ikot-ikot lang siya, kaya gumagana pa rin siya no. Meron pa rin siyang source of power no. So ibig sabihin legit yung lapis na pwedeng pamalit sa ating mga battery, 'di ba? So sa ating mga remote, sa ating TV at kung ano-ano pang remote no. Kung naubusan kayo ng battery or nagkulang kayo ng battery, kung may lapis ang inyong anak na hindi na ginagamit, huwag nyo na lang itapon at gawin nyo na lang to at subukan nyo kung gagana no. Pero pinapakita ko sa inyo na legit yung lapis no. Subukan natin ulit. Ayan, atras. Ayan, atras. Ayaw mabante. Ayan, lapis lang yan mga kabads. So legit yung lapis no. So ganun nga, tulad nga ng sabi ko, sa simpleng paliwanag lang, ang lapis ay isang electrical conductor no. Paikot-ikot lang yung kuryente dyan, kaya gumagana pa rin siya. Pero kung gagamitin nyo naman yung lapis doon sa ating mga orasan na isa lang yung battery, ay hindi talaga gagana yan no. Kasi nga ang lapis ay hindi naman talaga nagsusupply ng kuryente or walang kuryente yan no. Ibig sabihin lang yung battery pa rin talaga ang pinaka main source ng ating kuryente no. So kumbaga kung sa wire pa, bypass no. Ganun lang sa simpleng paliwanag no. So kung kayo ay nawalan ng battery dyan, nagkulang kayo ng battery sa inyong mga remote, pwede yang gamitin lapis no. So napapakinabangan pa natin yung mga putol-putol na lapis ng ating mga anak. So yun lang no mga kabads, yung ating video na babahagi ko lang sa inyo no. Baka sakaling makatulong eh. O yan, umaandar ang lakas pa nga no. Ayan. So yun lang no mga kabads, maraming salamat at God bless.